And magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Ang tanong ay, excited na ba kayo na magkita kami ng aking kapatid na nasa sa Davao? Tama po ang narinig ninyo mga kababayan. Siyempre, tayo po ay pupunta ng Davao. Unfortunately, hindi po ako natuloy kahapon. Dahil dapat po kahapon ako ay bumalik ng Laguna. Kaya lang sobrang dami po ng mga pauwi mula dito sa Talawtaw na nakifamiesta. Kaya naman hindi na po ako nagpumilit pa na makisabay kahapon pabalik. Though yung flight ko kasi kanina ay madaling araw, supposedly kasabay ko ang flight ni Master Ring at saka ni Ren Vlogs na hindi nila alam na kasabay nila ako. Kaya lang hindi rin natuloy yung plano ko na i-surprise sana sila. Bigla nila akong makikita dun sa airport. Ayun. So hindi po 'yung nag-materialize, kaya naman ako po ay nandito pa rin sa Talawtaw, pero ako po ay paalis na din sa mga susunod na araw. And in 2 days time, ako po ay makikita na ninyo doon sa Davao. Ngayon, kung kailan ko makikita si Krishna, yan po ang abangan natin. Kasi hindi pa rin kami sure dun sa mga gagawin namin pagdating ng Davao. Pero syempre, I'll make time para makita din po si Krishna at makumusta siya. And sana siya ay gumaling na dun sa kanyang nararamdaman ngayon kasi she's not feeling well. Pero pupuntahan po natin siya pagpunta po natin doon sa Davao para mabisita po natin siya. Ayan, pero sa ngayon po ay hayaan ninyo na mag-share muna ako ng update sa ilan sa ating mga scholar dito naman sa Mindoro. At ngayon nga po dito sa video ito ay kausap ko yung ating isang scholar dito sa Mindoro na si Momay. Ayan, so magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. At ngayon nga po, June 13, eksaktong piyesta. Pero kailangan natin kausapin si Momay dahil bukas siya ay paalis na, papunta na po siya ng Cavite para magsimula yung kanyang sa kanyang senior high, di ba? So, saan ka papasok, Momay? Sa Cavite po, sa General Fabiano, yung General School po. General Fabiano. Okay. So, ikaw ba ay kay JP ka pa rin ba titira? So, malayo ba yung school doon sa bahay? Isa or dalawang sakay. Isa or dalawang sakay. Tapos, ano yung schedule mo doon maghapon? Okay. Pero, ano yung, di ba pagka senior high may strand? Ano yung strand? STEM. Wow. So, magaling ka saan ba yung STEM? Sa mathematics ka? Oh, okay. Pero hindi pa rin ba nagbabago yung gusto mo pagka nag-college ka na? Yung pangatid pinag-isipan ko. Pinag-iisipan mo pa. Okay. Pero yun kasi, yung senior high, parang it's more of a preparation para sa inyo. Para malaman nyo din kung ano talaga yung gusto nyo sa college. Diba? So, siguro take time. And then, pag-isipan mong maigi. And for sure, marami ka pa kasing matututunan dun sa senior high. Kaya, kumbaga, meron ka pa naman time bago mag-decision sa kung ano yung gusto mong kurso na kunin. Pero, ngayon po kasi kung bakit nandito pa si Momay is kasi nga, siya po ay kandidata ng pistahan ng barangay. I think ikaw ang reyna, no? Yun. So, siya po yung reyna ng kapistahan ng barangay namin dito sa Barangay Talawtaw. Doon sa, kung makita niyo po yung video na pinalabas ko doon sa, ngayon lang, kaka-upload ko lang actually kanina, nandun siya kasama ng iba pang mga kandidata ng Barangay Talawtaw. So, hindi ba late ka na para sa pagpasok? Absent ka po ako ng Absent ka ng 1 week. Okay. Pero, ano pa naman, hindi pa naman kasi talaga regular lang yung class no? Sa Monday pa naman po talaga yung regular class kasi kumbaga ang dami pang activities ngayong week na to, and even yung parang enrollment hindi pa rin naman natatapos kasi parang may natanong ako hanggang this week ba is open yung enrollment. So hindi pa naman masyado makaka-apekto yung 1 week na absence mo dun sa pag-aaral, no? Siguro po may mga habalan na rin activities.
Kasi nag-orientation po sila last week namin. Tapos sabi nga po ng teacher na talagang gano'n. Just po, lesson na daw po talaga ng First week. Okay. Sige. So, meron ka ng habulin kung sakasakali. Sige. O basta galingan sa pag-aaral, Ayan. Para din, syempre, yung mga sponsor kasi natin, syempre, gusto nilang makita na talagang may pinupuntahan yung kanilang help na binibigay sa mga estudyante. Syempre, para, alam mo yun, nakakatuwa kasi na, syempre, yung mga sponsor, pinagpaguran nila yan, pinaghirapan nila yan sa ibang bansa o kung saan man sila nagtatrabaho. Kaya, dapat pahalagahan natin yung kanilang itinutulong. Ayan. So, dahil dyan, ibibigay ko yung iyong allowance para sa iyong pag-aaral. Ang normally kasi, yung mga nakaraan or yung sa mga ibang scholar, ang ibinigay ko sa kanila is, di ba, monthly nagpapadala yung mga sponsor. Pero sa kanila, ang binigay ko ay weekly. Weekly yung ginawa ko sa kanila para ma-ensure natin na talagang every week, sure na meron kaya allowance. Diba? At saka, para hindi, kasi para ma-manage din natin ng maayos yung finances ninyo. Kasi baka, iniwasan lang natin na baka papunta or magamit sa ibang bagay na masasakripisyo yung pag-aaral. Kaya weekly yung ginagawa natin na allowances. Now, okay. Pero yung sa'yo, only for this month, which is yung first month, ang ibibigay ko sa iyo is yung 1 month na full allowance. Only for this month. Okay? Kasi gusto ko na, dahil iba kasi ang sitwasyon ng city, syempre sa Cavite, ano mo muna, kumbaga kapain mo yung sitwasyon dun sa Cavite sa pamamagitan ng ibibigay ko sa iyo na allowance and make sure na mababudget mo siya ng isang buwan. Okay? Kasi after this month, ibig sabihin, July ano ngayon? So, June 13. So, by mid of July, weekly na yung gagawin natin na pagbibigay ng allowance mo. Only for this month, 1 month yung ibibigay ko sa iyo kasi nag-i-start ka ng senior high and ako personally, hindi ko alam kung ano yung mga requirements for senior high. So, para meron kang enough budget na hawak. Kasi minsan, mas malaki yung expenses dun sa first month. 'Di ba? So, yun yung reason kung bakit 1 month yung ibibigay ko sa iyo. Tsaka para mabudget mo rin maayos. Ako naman, nagtiwala naman ako sa iyo na mababudget mo naman ng maayos. Okay? Sige. So, isa-isahin muna natin yung mga nagbigay ng allowance para sa inyo. So, unahin ko muna kasi kung matandaan niyo po mga kababayan, si Tita Moscow ay nagbigay siya ng 12,000 para din sa 4 na mga scholars natin. Si Momay, si Mutya, si Bella, at saka si Boying. So, nagbigay po siya ng 12,000 at pinapabigay niya po yun ng tag 3,000 para sa kanila. Pero yung kay Momay po kasi ay hindi ko pa naibibigay. Nabigay ko na yung doon sa 3 nating scholar, yung kay Momay ay hindi pa. Kaya ngayon ay mabibigay ko na sa iyo yung galing kay Tita Maswa. Kaya ha? 1, 2, 3,000. And galing yan kay Tita Maswa. Ano ang gusto mo sabihin kay Tita Maswa? thank you so much for Tita from Moscow po. Tita Maswa. Tita Moscow. Thank you po. Ayan. So, si Tita Moscow po ay hindi siya isa sa mga sponsor ni Momay, pero talaga nagbigay po siya ng para dun sa 4 na scholar nung nakaraang buwan po yan. So, si Tita Moscow po ay ang sponsor ni Mutya. Pero dahil napakabait ni Tita Moscow, kaya gusto niya rin bigyan ng tag 3,000 yung 4 na scholar. Pero sa mga succeeding months, si Tita Moscow po ay focus na kay Mutya sa kanyang sponsorship. So, syempre, hindi pa natatapos dyan kasi meron pa tayo, kung matatandaan niyo po mga kababayan, di ba meron po tayong isang sponsor din na siyang nagbibigay din nung bago ka nag-graduate ng high school. 'Di ba? So, si Tita from Andorra naman, siya yung nagbigay ng allowance sa'yo. Tapos, na-confirm ko kasi kay Tita na itutuloy-tuloy niya yung sponsorship sa'yo.
Okay? So, yan. So, nagpadala na siya ng 2 month worth of allowance mo, pero yung bibigay ko sa iyo ngayon is yung 1 month worth of your allowance. So, 1, 2, 3,000. Yan, 3,000 po yan ang galing naman kay Tita from Andorra. Anong gusto mo sabihin kay Tita from Andorra? Thank you po, Tita from Andorra. Oh. Ayan. Pero hindi pa dyan natatapos kasi hindi ko pa to nasabi sa iyo nung huli tayo nag-uusap. Meron kasing isa pang sponsor na humabaw, si Miss Taiwan Girl. Ang original na pledge niya is 1,000 per month. Pero for this month and next month kasi, ang pinadala niya is 1,500. So, ibibigay ko sa iyo yung para sa month na to, which is 1,500. Galing kay Miss Taiwan Girl naman to. Ayan. So, this is 1,500 galing kay Miss Taiwan Girl. Anong masasabi mo kay Miss Taiwan Girl? Thank you po, Miss Taiwan Girl. Ayan. Sige. Tapos, syempre, meron pa tayong isang sponsor, which is, di ba ikaw yung scholar ng Little Tres Pao? Di ba? So, yung original na anonymous sponsor na sinabi natin dati, yun ay si Pugong Biara. Okay? Di ba? So, nagbigay din siya ng sa'yo, nung pang school supplies nung nakausap ka niya dati. Ayan. So, sa kanya naman ay yung galing eto, 3,000 pesos. So, this is an additional 3,000 pesos mula kay Pugong Biyahero. 1,000 and 3,000 pesos. Ayan, magkano na? Tinanong ko magkano na. Ayan. So, ano naman ang gusto mong sabihin kay Pugong Biyahero? Maraming salamat po, Bumiyahero. Ayan. Sige. So, yun po yung kabuuan ng allowance na binigay natin sa Kemotya. Pero, parang yung regular kasi dyan is 3,000 talaga kay Tita from Andorra. And then, 3,000 is from Bugong Biyahero. And then, 1,000 is from Taiwan Girl. Pero yun nga, ngayon kasi, naging 1,500 yung binigay niya for the first 2 months. So, hindi ko alam kung mag-change ba yon sa mga susunod na month kasi yung talagang original commitment niya is 1,000. Diba? So, ibig sabihin, yung mga succeeding allowances mo will be based on kung magkano yung ipapadala ng iyong sponsor. And rest assured na 100% na ipapadala nila, na ipapadaan nila sa akin 100% yan ay makakarating naman sa iyo para sa iyong pag-aaral. Okay? So, ano ang kaya mong i-promise naman sa iyong mga sponsor? Sisiguraduhin ko mag-aaral po ako ng mabuti. Sige. Speaking about pag-aaral ng mabuti, di ba meron kayong grading period na kung saan meron naman kayong report card? So, kailangan mong isend sa akin yung report card. Para makikita ko at may sisend ko dun sa sponsor kung kumusta yung nagiging takbo ng iyong pag-aaral. Okay na ba yan? Sige, galingan mo ha. No pressure. Pero yun. Siyempre para din sa mga sponsor at siyempre para yun sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa mga pangarap mo. Diba? So, maging consistent ka sa pag-aaral, galing mo sa pag-aaral. Huwag mo nang mag-boyfriend. May boyfriend ka na? Wala naman. Huwag mo nang mag-boyfriend, saka naisipin, pag nag-live. Pagka tapos na, pagka meron magandang hanap buhay, no? Ayan. So, yun. Kung mapansin nyo po mga kababayan, nandito kami sa bahay namin, sa bahay nila mama, sa kanila papa. Kasi nga, doon, napunta po kami doon sa bahay nila momay, kaya lang may nagbi-video so makaka-copyright po yung music and hindi natin mapapalabas ng maayos yung magiging video. Kaya naman, hinila namin to si momay papunta dito sa bahay. Pero siya po ay kailangan na din magpaayos kasi nga, kandidata siya ng barangay and mamaya ay may sayawan pa mamayang gabi, no?
Ayan. So, mamaya po kasi ay may sayawan pa. Kaya naman, hindi na rin natin papahabain yung ating pakikipag-usap kay Momay. Pero syempre, palagi natin siya kukumustahin. Kami naman po ay Facebook friends. So, nagchat-chat naman si Momay sa akin every now and then. And makakumusta naman po natin siya sa kanyang pag-aaral. So, bibigyan po namin kayo ng mga updates sa mga susunod na buwan tungkol dun sa kung kumusta yung nagiging progress ng iyong pag-aaral. So, hanggang dito na lamang po mga kababayan at muli po kung nasa panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi po namin prayers, tayo pong lahat ay blessed ni Lord. God bless us all. Thank you everyone and may you have a good rest of your day. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Bye.